maganda oh. 113. Ah, nadagdagan ko pa konti. Teka lang, ako na. Laki oh. Gusto ko nga taba. Ako din gusto ko laman. Laman ba gusto mo? Alam mo yan. Okay kuya, okay niyan. Picturean pa yan? Lalaro ah. 160. Okay. So ayun, nakabili nga pala ako ng baboy. Halagang 160 pesos. Frozen nga pala to, kaya mura. So ang kilo na ito is 240. So halagang 160 yung nakuha ko. Kung mapapansin nyo, matataba yung pinili ko, no? Kasi yung lulutuin ko yung adobong nagmamantika. So ayan, wala na akong ibang binili kundi yung baboy lang. Kasi kompleto naman kami dito sa panimpla. So ang gagawin nga pala natin dito, no, palalabasin natin yung sarili niyang mantika. So ayan, rekta salang na yan. Tapos tutubigan lang natin siya ng konti para magmantika siya. So pwede mo rin naman to gamitan ng natural na mantika. Mas madali kasi pagkalagay mo ng mantika, gisa, lagay mo yung baboy, okay na. So ito mas matagal na proseso to. Yun nga lang, mas malinamnam yung mantika na ito kasi nga hindi natin siya lalagyan ng sabaw o sarsa. Talagang mantika lang yung magiging pinakasarsa niya. Kaya ang ginamit kong mantika ay yung mantika mismo ng baboy para may lasa na kagad. Tapos sa part na to nagmantika na siya, kaya hinalo ko na. Kung makikita nyo, sinet aside ko lang yung mga baboy, ginilid ko lang, sabay nilagay ko na yung bawang. So ang gusto ko dyan sa bawang, yung matusta talaga siya para makatulong siya magbigay ng black color sa adobo natin. So ayan, gisa-gisa lang. Pagtapos nyan, nilagay ko na rin dyan yung luya. Yung luya nga pala na nilagay ko dyan, pino, kasi gusto ko yung lasa ng luya eh. Sa mga may ayaw naman, huwag nyo nang pinuhin, hiwain nyo na lang ng malalaki para mapili nyo kagad. Tapos yan, sinunod ko na yung laurel tsaka yung sili. Nalimutan ko pa nga ilagay yung pamintang buo. So yan, pag ganyan na itsura ng bawang niya, okay na yan, pwede na nating haluin yan. Tapos nung mahalo ko na yung mga pinaglalagay nating mga sangkap, nagisa ko na siya ng sama-sama. Tsaka ko lang nilagay itong toyo. Kung mapapansin nyo, no, tumatalsik-talsik, puputok siya. Yun yung mahirap sa luto na to. So kung di nyo kaya, igisa nyo na lang. Maglagay na lang kayo ng mantika. Huwag nyo nang palabasin yung sarili nyong mantika kasi napiprito siya eh. Kaya pumuputok-putok. Tapos yan, nilagay ko na yung suka. Tapos syempre hindi na tayo nagluluto. Wala na tayong mga stock natin dito na lagi natin ginagamit. So kung ano lang yung meron, yun na lang din yung ginamit ko. Tapos fast forward, nung nahalo ko na yung mga pinaglalagay ko, may itsura niya. Kung mapapansin nyo, lalo nang lumalabas yung mantika niya, no? Tapos sinabol ko lang tong pamintang buo na nalimutan nating ilagay kanina sa gisa. Pwede to hindi nyo nalagyan ng toyo para maging adobo sa puti siya. Pero di hamak naman na mas masarap tignan pag may toyo talaga. Tapos ito optional lang din, liquid seasoning. Ewan ko ba dito sa asawa ko kung kailan hindi na ako nagluluto tsaka kinumpleto yung mga sangkap ko dito, yung mga panimpla ko na ginagamit. Ayun oh, daming pinagbibili. Mabalik tayo dito sa niluluto natin. Ayun na itsura niya. So nagmamantika na talaga siya, no? Lumabas na talaga yung pinakamantika niya. Pero matigas pa yung baboy na yan. So kailangan natin yan tubigan. Pero yung purpose ng tubig na yun, hindi para magkasabaw siya, kundi para palambutin lang natin yung baboy. So ayan, nilagyan ko na siya ng tubig dyan. Kaya kung mapapansin nyo, kanina clear lang yung mantika niya. Ngayon medyo nag-dark na. Kasi nung nilagyan natin ng tubig, kumulo siya, medyo humiwala yung toyo na nakakapit kanina sa baboy. So humalo siya sa mantika. Kaya naging ganyan na yung kulay niya. Pero kung makikita nyo, pure mantika pa rin yan, no? Walang tubig yan kasi in-evaporate natin yung tubig. Ultimo yung liquid ng toyo tsaka ng suka na burnout natin yun. Tapos dito sa part na to, luto na. So nagsandok na ako. Tingnan nyo naman yung itsura niya, no? Yun yung sinasabing sarsa pa lang, ulam na. Ito yung masarap na ilagay sa kanin talaga, yung mantika niya. Kasi yung mantika niyan, hindi yan basta mantika lang, mantika baboy yan, kaya ang sarap niyan. So dito naghain na ako. Kain po tayo. Sa mga hindi pa nag-aapunan dyan, sabay-sabay tayo, kain po tayo. So ang costing pala natin dyan, no, is 160 lang.
So kung tipid kayo mag-ulam katulad ko, siguro mga 3 cubes, 2 cubes, solve na kayo dyan. So 4 yung sinandok ko kasi tag-2 kami ng anak ko. Hindi rin siya malakas mag-ulam, malakas lang siya magkanin. Parehas kami. So ayan. Yung matitira nga pala, baon ko yun para bukas. Kaya nagluto rin ako. At syempre, para mahainan ko rin kayo ng mga content na murang ulam pero masasarap. Tapos ayan no, tignan mo naman kung gaano kasarap yan no. Pasensya ka na kung gabi ko na na-upload, wala eh. Kung natakam ka, magpansit canton ka na lang. Bye bye.